Panay ang kwenta ng sales lady sa grocery na si Glenda. Sa karating pa lamang niyang sahod. Kakahawak lamang niya ng pera pero wala rin matitira sa kanya dahil lamang sa mga bayarin. Siya na kasi ang bumubuhay sa kanyang lolo at lola. Matanda na ang mga ito at hindi na makapagtrabaho pa. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pag-alala dahil kukulangin ang sahod nito. 400 peso ang nalalabi sa kanyang pera at kailangan niya itong tipirin hanggang sa sunod na sahuran. Na makita siya ng manager ay agad siyang tinawagan upang bumalik na sa kanyang pwesto. Glenda, kanina pa maraming mamimili sa grocery. Baka gusto mo namang tumulong sa makasamahan mo. Hindi pa naman oras ng break time, hindi ba? Nagpasensya itong si Glenda at dali-daling bumalik sa trabaho. Palihim niyang lapitan ang kasamaang si Jo Marie. Malapit sila sa bawat isa kaya alam niyang sigurado na makahiram siya ng pera dito. Jo Marie, baka naman ma-extra ka dyang pera. Gipit lang talaga ako ngayon eh. Kailangan ko lang ng pandadag na gastusin sa bahay. Hayaan mo, sa sahod ay babayaran ko rin. Nako, pasensya ka na Glenda. Meron din kasi akong kailangang bayaran. Lalo na yung apartment ko na inupahan ko. Kung meron na talaga akong pera ngayon, bakit hindi? Pero talagang sapat lang ito para sa sunod na buwan. Lumapit naman si Glenda sa kaibigang si Lucy para manghiram din ng pera pero hindi siya nito napaunlakan dahil nga rin siya may kailangan itong bayaran. Nawalan siya ng pag-asang si Glenda. Kailangan niyang tipirin ang natirang pera para mabuhay sila ng kanyang lolo at lola sa loob ng ilang araw. Habang natatrabaho ang dalaga ay napukaw ang pansin niya sa pagtatalo ng cashier. Agad siyang nagtungo roon para tingnan ang nangyari. Nakita niya ang isang gusgusing lalaki na nakapila at pinipilit ng kahera na magbayad. Sir, pasensya na rin ho kayo pero kung wala kayong pambayad ay hindi kayo pwedeng bumili ng grocery dito. Yan po kasi ang patakaran. Saad naman ng kahera. Iha, kailangan ko talaga ng pagkain na ito. Sa amin dalawa ng asawa ko. Pakiusap. Parang awa nyo na. Babayaran ko naman ito sa susunod na mga buwan. Nako sir, hindi po yun pwede. Pasensya na ho. Ang mabuti pa ay umalis na kayo dito. Maya-maya pa nariyan na ang manager. Pilit ding pinagtabuyan ang lalaki. Wala pong libreng grocery dito sir. Hindi po kayo pwedeng kumuha ng bilhin kapag wala kayong pambayad. Tayo na ba kayo dito nakadisturbo Kung gusto nyo bang ipatawag ko kayo dito sa gwardya? Umalis na kayo. Sandali lang, pakiusap. Nagmamakawa ko sa inyo. Babayaran ko naman Pangako ko yan. Talagang walang-wala talaga ako ngayon Kapag naging maayos na ang lahat ay babalik ako dito. Babayaran ko kayo kahit doble pa. Parang awa nyo na. Nagmamakawa ang lalaki sa kanila. Ngunit matigas ang puso ng manager. Hindi niya talaga ito pinagbigyan. Ganoon naman pala E di bumalik na lamang dito kapag may pambayad ka na. Hindi po ito charity. Natatrabaho kami dito para magkapera. Pwede mo rin gawin yun para naman di ka manglimos dito. Hindi mabitawan ng Ginoo ang pagkain na kanyang hinawakan. Maya-maya pa ay lumapit si Glenda upang bayaran ang pagkain na hawak-hawak nito. Heto lolo, 300. Ako na pumabayad ng mga pagkain nyo. Ibigay nyo na yan sa asawa nyo para naman ay makain na kayo. Maraming salamat iha. Sigurado akong matutuwa dito ang asawa ko. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Glenda. Di ba't wala ka ng pera? Bakit mo binayaran yun? Dapat sana pa sa pamilya mo na yun, di ba? Tiyak namang hindi kanya babayaran. Alam ko yun. Pero alam ko rin naman kasi ang pakiramdam na walang-wala talaga. Yung tipong walang tutulong sa'yo. Napakahirap para sa isang tao na magmakaawa pero walang tumulong sa kanya. Talagang gagawin ng isang asawa ang lahat para sa kanyang minamahal. Saad naman ni Glenda. Labis ang pasalamat ng patanda sa kabutihang ginawa ni Glenda. Tatalawin niya itong malaking utang na loob. Babalikan kita dito iha. Babayaran ko ng doble itong ginawa mo sa akin. Maraming salamat muli sa'yo at makain ang asawa ko. Naluluhang sabit ng lalaki. Binilang muli ni Glenda ang kanyang pera kahit nalalo siyang nagipit ay magaan ang kanyang kalooban sa ginawa niyang pagtulong. Lumipas ang araw ay naisingla ni Glenda ang ATM card para lang magkaroon ng perang panggastos. Malaki man ang tubo nito ay pinatos niya dahil walang-wala talaga siyang makuna ng pera. Tapos ay naspital pa ang kanyang lolo dahil sa taas ng lagnat kaya naman ay nagpatong-patong na ang kanyang problema. Balak sana niyang mag-loan sa kumpanya ngunit hindi ito naprobahan ng manager dahil may balance pa ito at kailangan pang bayaran. Nawalan siya ng pag-asa ang dalaga hanggang isang araw ay biglang may isang lalaking nakapustura ang kumausap sa kanya habang abala siyang nag-aayos sa grocery.
Inabot nito ang isang sobre. Siya nga pala, miss. Ito na nga pala yung utang ko sa'yo. Hindi ba sabi ko naman sa'yo ay babayaran kita ng 10 ulit pa? Anong utang po yun? Pagtataka naman ng Glenda. Pagbukas niya ng envelope ay nakita niya ang isang bugkos ng pera. Abot ito ng 100,000 piso. Ginoo, ang laking pera nito ah. Wala po kayong pagkautang sa akin ah. Hindi mo ba ako natandaan? Ako yung lalaking bumili ng pagkain dito ngunit walang dalang pera. Ikaw ang nagbayad noon para sa akin. Hindi ba't sabi ko naman sa'yo noon kapag naging ayos ng lahat ay babalik ako at babayaran kita. Ayan na, ang kabayaran ko sa'yo. Sana tanggapin mo. Pero sir, sobra-sobra po ito ah. Hindi ko ba ito matatanggap? Sambit nitong si Glenda. Hindi, para sa'yo talaga yan. Hindi ko makalimutan ang labis na kabaitan mo sa akin. Alam mo kasi nung araw na yon, nagtungo ako rito. Walang-wala talaga ako. Niloko ko ng mga business partners ko. Pati ang bahay at lupa ko ay kinuha nila. Dahil sa wala na akong pera noon, wala rin gusto magpatuloy sa aming asawa. Dumating sa punto na sakali na kami nakatira. Awang-awa ko sa asawa ko. Ayoko na maranasan niya yun. Mabuti na lang at nakabawi rin ako sa kumpanya. Hindi ako sumuko. Binigyan ako ng pag-asa para lumaban sa buhay. Kaya heto, narito ko ngayon sa harapan mo. Ibabalik ko sa iyo ang pagkakautang ko sa iyo. Miss, sana tanggapin mo ito. Kumalat sa buong grocery ang nangyari itong kay Glenda. Gulat na gulat naman ang iba nang bigla nang nagkaroon siya ng itong laking pera. Lahat ay nainggit sa kanya. Nang hinayang sila sapagkat sila sana ang may hawak ng ganong kalaking pera kung tinulungan lamang nila ang Ginoo. Labis-labis ang pasalamat ni Glenda sa lalaki. Malaking tulong kasi ito para sa papagaling ng kanyang lolo at lola. Magandang simula rin ito upang makapagtayo siya ng negosyo. Sabi nga nila, kung isa kang taong mapagbigay sa kapwa, asahan mong malaki din ang balik nito sa iyo. Ngunit isa pang impormasyon ang nalaman ni Glenda sa kanyang totoong pagkatao. Matapos dumalaw sa kanyang lolo, ang matandang tinulungan niya noon. At ito ang kanyang ikinabigla dahil magkakilala ang dalawang matatanda. Armando? Buhay ka pa pala? Akala namin ay wala na kayo ng asawa mo na si Magda. Ikaw, Facundo? Anong ginagawa mo dito? Alo? Magkakilala pa kayo ni Mr. Facundo? Paano nangyari to? Armando, siya na ba ang batang iyon? Bakit sa haba ng panahon, di na kayo bumalik sa bahay? Di ba ang bilin ko sa iyo noon, alagaan nyo lang at pagkatapos ibalik nyo sa amin. Pero anong ginawa nyo? Nilayo nyo sa akin. Lolo Armando, ano pa ibig sabihin nito? Glenda, malaki ang naging kasalanan namin sa iyo ng Lola Magda mo. Pero mula noon, hindi ka naman namin pinabayaan, hindi ba? Oo, si Mr. Facundo ang tunay mong lolo. Naging katulong kami at hardinero kami noon. Pero dumating ang isang sakuna. Nasunog ang malaking bahay kaya naman pinagkatiwalaan nila kami ni Magda. Hanggang sa napamahal ka sa amin at ayaw naming malayo ka pa sa amin kaya sa panahong iyon, hindi ka namin binalik sa kanila. Lo, bakit ngayon lang sinabi sa akin? Kaya pala iba yung pagtingin ko sa kanya noon. Matapos kong binigyan siya ng tulong sa my store. Patawad Glenda, alam kong hindi kami mapatawad ng lola mo dahil tinago ka namin sa katotohanan. Pero lahat naman na ginawa namin sa lola mo ay maganda naman, di ba? Lo, kahit kaunti, wala naman akong pagsisisi sa ginawa niyo sa akin. Minahal niyo ako higit pa sa totoong apo. Kaya wala akong dapat na ikagalit sa inyo. Pero gusto ko rin makilala ang mga totoong mga magulang ko. Glenda, wala kaming problema doon. Ikaw ang bahala. Mas maganda nga para makilala mo silang lubos. Anyway, Lolo Facundo, may nais sana akong hiningin sa inyo. Gusto kong tumira sina Lolo Armando at Lola Magda sa isang komportabling bahay kahit manit lang. Nako, yun lang pala po eh. Wala problema sa amin. Maraming salamat Lolo Facundo. Labis naman ang saya nitong si Doña Shelo dahil sa tagal ng panahon ay muli niyang nakita ang kanyang apo. Bilang ganti ng mga taong kumapop sa kanya ay binigyan niya ito ng narapat na halaga para na rin sa kanilang pangailangan sa buhay. Bagamat wala na ang mga magulang ni Glenda dahil sa karamdaman, niya rin naman ang kanyang lolo at lola na handang tumulong at sumuporta sa kanya. Sa ngayon ay napatuloy sa pag-aaral si Glenda sa kolehiyo. Labis ang saya ng dalaga dahil hindi niya nakala na maging ganito pa ang takbo ng kanyang buhay. Hanggang dito na lamang po muna kaibigan.
Maraming salamat po sa walang asawa ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Abangan po natin ang mga kwentong inspirasyon at pag-ibig sa sunod nating mga kwento. Maraming salamat at paalam.